Tuluyang nilaglag, hindi na ipagtatanggol ng Office of the Solicitor General ang mga sangkot sa umano'y ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang opisyal na manifestasyon na isinumite sa Korte Suprema, inamin ng Solgen na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas, kaya't itinuturing nilang iligal ang anumang hakbang para arestuhin si Duterte. Dahil dito, nagpa siya ang ahensya na hindi na ipagtatanggol ang mga taong maaaring nasangkot sa kontrobersyal na isyong ito. Ano ang magiging epekto ng desisyong ito sa politika, batas, at hinaharap ni Duterte? Panuorin ang buong pahayag ni dating spokesperson Salvador Panelo. Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent sa kanila, under the law, ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatang ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. Ang sabi ho ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Remulla. Hindi ho nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Let me just
start by saying ang tama ay tama at mali ay mali. For the last 2.5 years, nakita nyo naman po, I lived up to being independent. Pag tama ginagawa ng gobyerno, I not only agree but support. Pag mali, I try to do my best na iparating that we can do it better. So constructive criticism is always good. So this is not about partisanship. This is not about supporting the former president. This is about kung ano ay tama at anong mali. Especially in this case na yung presidency, yung anong mangyayari in the future with cases regarding this, no? Just to give you a quick example, di ba? Alam niyo po, anyone can file a case or ask that the ICC investigate. So, i-research po natin, ilan ba namatay dun sa Marawi? There were innocent people who died in Marawi because it was basically a war, di ba? So, what if one of the, let's say, terrorist group, no, na hindi na nakabase sa Pilipinas, gusto lang manggulo, at sinabi sa ICC, imbestigahan nyo, during that time, we were still under the ICC, biglang naglabas ng 50 sergeants, 20 lieutenants, 12 generals, the secretary of ganito, secretary of ganyan, at sinabing, just like kay President Duterte, na there were 20 people who were killed, na who were innocent, etc., etc., and then command responsibility. No? Wala akong problema yung ano ha, yung tao mismo ang pumatay doon, murder yon. Open yung courts natin to do that. And even in war, pwede mong kasuhan ng murder kung talagang murder yon, kung hindi combatants, di ba? So can you imagine if they issue a warrant, tapos bigla na lang, you don't have a remedy of going to court, biglang 20 generals and 20 lieutenants, 50 colonels ay ilang sekretary ng gobyerno, biglang dadalhin doon. That's a possibility. That's precisely why the United States did not sign the treaty and did not join ICC, because I don't know now, but at many times there are ongoing wars sa US. At any time may endanger ang kanilang armed forces kapag pumirma sila dyan sa ICC. So just to show you na delikado yung doktrina natin, na pag meron silang warrant ay pwede ka na lang dumiretso, kunin at isakay sa eroplano, di ba? So to repeat, if you saw the case of Congressman Mark Jimenez, congressman pa ho yun, may warrant from the US. US is our closest allies. We have such a long history, shared values, pero pumunta muna sa korte natin para i-authenticate, i-validate yung warrant, umabot pa hanggang Supreme Court, no? So the first thing I want to point out is yung sinasabi po ni General Torre ng ang tagal, binigyan ng ilan oras. Hindi po sapat ang 5 oras para gawin ang isang pleading, more so para magdesisyon ang Supreme Court, di ba? So when we say that he was denied due process, and in particular ang sinasabi ko po, na-deny ng legal remedies, wala nang magawa, nasa aeroplano na. And what proves my point is yung mga galit kay Duterte na nagsasabing human rights pero revenge lang ang gusto, sinasabi, kita nyo, moot and academic na. So alam nyo naman pala magiging moot and academic. Yung mga kilala kong human rights activists nung 80s at 70s, yung mga nababasa ko sa Europe, sa US, kahit anong bigat, kahit anong baho ng kriminal, ipaglalaban nila yung karapatan niya. Hindi po argument yung nababasa ko ngayon na bakit si Duterte, binigyan ba niya ng due process yung mga napatay? He's accused of that. He's not yet guilty. May mahabang explanation on the campaign against drugs and about yung twist nila na lahat daw ng addict pinapatay. 3 to 7 million yung addict sa Pilipinas, di ba? So, I won't go into that, but I want to mention this. Kita nyo, ibang-iba yung proseso. Sa proseso sa Pilipinas, may complainant ka, pagtingin ng piskal na meron krimen at pagtingin ng piskal na ikaw yon, pasasagutin ka muna. May sagutan kayo, magharap kayo ng piskal, and only when the fiscal finds probable cause, dadalhin pa sa korte. And then the court has to say na he agrees with the fiscal, tapos meron kang warrant. So yung mga sinasabi ng human rights sa atin na mas patas sa ICC, bakit po hindi dito final yung case? So halimbawa po yung first part na binasa kay President Duterte, di ba? Yung nung mayor pa siya. Baka po nakakalimutan natin si dating Senator
Leila de Lima, siya po ang chairman ng Commission on Human Rights. Mahigit isang taon niya po inimbestigahan si Mayor Duterte noon. Wala po siyang final na kaso. 6 na taon po siyang Secretary ng Justice. Mayor lang po si Mayor Duterte noon. Siya po ay Secretary ng Justice. Napakalakas po ng kanilang administrasyon noon. Napaka-powerful po ni Secretary de Lima noon. Pero hindi po niya nakasuhan si President Duterte. So sabi niya, well, yung witnesses lumabas lang nung presidente na siya. I-review niyo ho sa Senate hearing. Hindi po siya naging patas. This was the same playbook that was applied nung kay President Erap to President GMA, tapos nung tinatanggal si President GMA. Ang intention nun nila Secretary de Lima, mawala si President Duterte para umupo si Vice President Leni. Kaya nga sabi ko, that really wasn't a human rights agenda, it was a political agenda. Kauupo lang ni Presidente noon kung ano-ano ng investigasyon, and then she wasn't a neutral chairperson. That's why nga siya natanggal at napunta kay Senator Dick Gordon. No? My point is, sabi nila kasi lahat na mas patas sa ICC. Sa ICC nga, na-aresto na siya, sinakay na siya yung plano, nandun, saka lang siya sasabihin kung ano yung kasalanan, ano witness. He did not have a chance to confront his witnesses, the witnesses against him. He does not know when he got there kung ano ang kaso, ano yung mga evidence. So, ang layo dito sa Pilipinas at saka doon. Number 2, sa atin, at any stage you can question jurisdiction. Kasi yun ang pinaka-importante. Another is fairness. Kung gusto mong questionin kung meron kang gustong ipahinhibit, pwede mong gawin anytime. So for example, for me napansin ko na to pero tahimik lang ako. Pero tinext ako nung classmate ko na may master sa human rights at ito'y babae. Sabi niya, sir, napansin mo ba na panay babae? Parang may gender imbalance. In the same manner na pag panay lalaki, may gender imbalance. So tandaan niyo po no, na hindi maganda reputation ni President Duterte, especially when he talks about women at many times. And I agree with many of that. Senator Pia, Ate Pia pointed out and had talked to him personally many times na, Mayor, when you talk about women, ganito kasi interpretasyon, hindi na 80s ngayon, hindi na 70s, di ba? So, admitted tayo may ganon, di ba? So, alam mo tong mga judges ng ICC, nagbabasa din ng news yan, nakita din, may opportunity ba si E.S. Miguel Dia? 1 hour lang po siya nakita si President Duterte bago siya pinaharap. Hindi pa na-accredit yung ibang lawyers niya, hindi. Kaya nga nagpapapostpone ng 1 week. Tapos sabi September na ulit. Ang layo po sa justice system natin. Medyo nahiya po ako sa press conference ni Vice President Leni at saka ni Senator De Lima kanina na kino-compare yung detention niya at yung detention ni Senator De Lima. Unang-una, dumaan si Senator De Lima sa piskalya, dumaan sa korte, at actually special na yung nasa krami siya. Kahit sino po ma-detain, ayaw ng ganun conditions, pero dito siya sa Pilipinas, nabibisita siya. Ito po, nasa ibang bansa. At ano po ang purpose na i-compare mo? Hindi po yung point. So if you think na may injustice kay Senator De Lima, so okay lang magka-injustice kay President Duterte kasi kalaban natin. Sa akin, medyo bad taste yun, di ba? So, yes, you'll tell me the same thing na umimik ka ba kay Senator De Lima? Hindi ko po alam ebidensya nun eh. Pinapanood ko lang and sumunod sa buong proseso dito sa bansa. In fact, na-acquit siya. So, 3 years na, wala sa kapangyarihan si President Duterte, ba't hindi kinasuhan here? So, I'll stop there with my comments, but there's a purpose why nag-Facebook Live ako ngayon. I want to reach out, especially sa OFWs natin, sa mga nagpre-pray, whether supporter kayo o hindi ni President Duterte, but you're concerned both about his health, you're concerned about our sovereignty, yung itsura ng Pilipinas na nandun yung hearing sa ibang bansa, kung ano itsura ng Pilipino ngayon sa nangyayari, your voice matters. Europe, the US, Netherlands, they're bastions of human rights. Nakabantay yan. So the more we show them na better ang human rights sa Pilipinas, better yung case natin na mali na sinakay na lang sa eroplano at dinala doon, mali na walang court sa atin ang nag-verify or nag-authenticate ng order. When he got there, his companions did not know where he is. His relatives did not see him right away. Yung access sa kanya.
So all of this matters. So dun sa nagsasabi ng pabayaan nyo, let's let it play out, trap po yun. Gusto nila yon kasi nga parang feeling nila sigurado na siyang convicted doon. At kung hindi man convicted, baka ilang taon siya umabot doon, 80 na siya. So, yung speedy trial, binanggit pa ho ng judge. SPD ba, humingi ka lang ng 1 week para nga yung main issues ma-bring up, katulad ng jurisdiction at katulad po nung kung legal ba yung pag-aresto sa kanya. Sa atin lang pinag-aawayan ng mga experts kung kidnapping o hindi at kung jurisdictional yon o hindi. 1 week ang hiningi, tapos hindi binigay, tapos September na daw. So, it's so hard for a lawyer who's not a practitioner dun sa ICC. But grabe, I think E.S. Miguel Diaz did a good job, but I think, it should be emphasized na he was thrown in the lion's den. It is a lion's den, di ba? So like Daniel, we have to pray na hindi makain ng leon ang mga nandun, and we have to stand up, we have to have our voice heard. So whether sa Facebook, whether on the streets, candlelight, sa profile natin, mga kababayan natin na nasa Middle East, nasa Europe, nasa US, make your voice heard because it matters. Public opinion in the Philippines matters, but right now, mas importante yung public opinion around the world, no? So, tama po ang sinabi ni President Duterte, relax. Pero hindi ibig sabihin we do nothing, di ba? Ang ibig sabihin ng relax, discern, pray, at wisdom sa ating gagawin. So, I agree naman ako dun sa mga nagsasabing wag magbash, wag magmurahan, wag but with passion and compassion, let us express our views and show the real human rights activists who are watching in Europe, in Netherlands, in the US, in the Middle East, that this is such a big injustice, not to him, but to the Filipino people. So